Sinuspindi na ng DepEd ang gurong nanampal ng estudyante at kalaunay namatay. Bagay na inalmahan naman ang grupo ng mga guro. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Tapos, Binitawan. habang nakahawag nito o binitawan ng binitawan. Tapos, Hinawakan dito. Tapos, ay ganon. Tapos, ganon. tapos, anong sabi ni hindi, kung siya ng pagsa? Wala na po siya. Saan tayo banda? Eksklusibong binigay na Antipolo PNP sa News 5 ang video na isinagawa nilang reenactment noong Huwebes sa classroom sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo. Sa silid na ito sinasabing sinampal ng guro ang grade 5 student na si Francis J. Gumikib. Mga pulis ang nagsasagawa ng reenactment habang tatlong kaklase ni Francis J. ang nagkukumpirma sa anilay ginawa ng guro. Bukod sa sampal, sinabunutan at kinuwelyuhan pa raw ang estudyante. Iniinalang dinanas na ito ni Francis J. noong September 21 ang naging ugat ng mga dinanas niyang komplikasyon na nauwi sa pagkamatay noong October 2. Kahapon, naglabasan ng initial report ang PNP Crime Lab sa autopsy ni Francis J. Nagpositibo ang biktima sa tuberculosis pero hindi raw ito ang maaaring maging dahilan ng pagdurugo sa utak ng biktima kaya kailangan raw matukoy ang resulta ng histopathology test. We have to get sample tissues from the body nung namatay po or ng victim, tapos iproproseso po siya. Ipaprocess para maging slides, tapos pag naging slides na, saka pa lang siya mababasa sa under the microscope. So, kung ano yung microscopic findings na makakapagtukoy kung ano yung kinamatay ng tao. Infection kasi ang ang TB, so hindi siya magkakos ng bleeding. Ngayong araw naman ang ibinigay na deadline ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte para tapusin ang fact-finding investigation ng PNP. Ito ay para matukoy din ang kasong isasampa sa gurong nanampal. If there will be requests on the part of the DepEd po, the PNP will provide the necessary document once lumabas po yung result po ng medical legal examination. But initially, we could provide them updates that yung autopsy examination is almost done. However, just like what the doctor has explained earlier po na iniintay po nila at magsasagawa po sila ng histopath. Kanina, pinatawan na ng DepEd ng 90-day preventive suspension ng guro. Pero umalma dito ang Teachers Dignity Coalition. Masyadong mabilis daw ang naging desisyon ng DepEd. Noong October 6 lang daw kasi, nagsimula ang fact-finding commission ng ahensya. Sana raw, inilipat na lang muna ng ibang paaralan ng guro. Ang hinihingi namin sa DepEd rito yung compassion Hinihingi namin yung maging considerate doon sa kalagayan ng teacher dahil teacher ito wala naman itong ibang kabuhayan. Hindi naman ito tatakas doon sa kaso na ibinibintang sa kanya Bakit kinakailangang i-suspend kaagad preventive suspension? Pero paglilinaw ng grupo, hindi nila kinukonsenti ang pananakit ng guro. Sa linggo, nakatakdang ilibing na ang namatay na estudyante. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.